Noong dekada 60 at 70, isang pangalan ang nanginginig sa takilya, Rod Navarro. Kilala bilang Dean of News Commentators at ang Omar Sharif ng Pilipinas, si Navarro Sr. ay hindi lamang isang aktor, siya ay isang institusyon. Mula sa pagiging sharpshooter ng Philippine Constabulary hanggang sa pagiging iconic na Don Facundo, ang kaniyang mahangin na karakter ay naging tatak ng kaniyang tagumpay. Ngunit sa likod ng kislap ng kaniyang korona, may isang anak na lumaki sa ilalim ng kaniyang dambuhalang anino. Siya si Rod Navarro Jr. Sabi nila, the apple doesn't fall far from the tree. Sinubukan ni Rod Jr. na pasukin ang mundo ng kaniyang ama. Pangarap niyang maging susunod na hari ng pelikulang Pilipino. Ngunit sa showbiz, ang apelyido ay maaari mong pasaporte, pero hindi ito garantiya ng iyong destinasyon. Sa kaniyang kwento, tila hindi gaanong maganda ang kaniyang pinanggalingan, habang ang kaniyang ama ay kinikilala bilang kaibigan ng masa at ng mga dambuhala sa industriya, gaya ni Fernando Poe Jr., si Rod Jr. ay nanatili sa laylayan. Marami ang nagtatanong, saan nga ba nagmula ang kaniyang pagbagsak? Ang sagot ay hindi lamang matatagpuan sa kawalan ng proyekto, kundi sa malupit na hagupit ng tadhana. Sa nakalipas na mga taon, bumagsak ang kalusugan ni Rod Jr. Dahil kami nga po ay naghihirap, ako po ay may sakit that time. Mali ang kamay. Tumudugo ang bituka at lumalabas ang dugo sa bibig. Hindi po ako nagpapaawa dahil may medical record po ng lahat. Doon lang po ako kasi naapektuhan. Dahil sinabihan pa po ako na nagmamalaki pa ako. Hirap na kami mag-aama. Dito nagsimula ang kaniyang pagbabago. Mula sa isang anak ng legend, naging isang mukha ng kahirapan. Ang dating maaliwalas na mukha, napalitan ng pait at hinanakit. Ayon sa kaniya, ang dahilan kung bakit siya naging ganito ngayon ay dahil sa serye ng mga kamalasan, pagkakasakit, pagkaubos ng ipon, at ang pakiramdam na tinalikuran siya ng industriyang minahal ng kaniyang ama. Noong 2024, tila nagkaroon ng pag-asa. Binigyan siya ng pagkakataon ni Coco Martin na gumanap bilang Dindo sa FPJ's Batang Quiapo. Pero sa halip na comeback, ito ang naging mitsa ng isang malaking gulo. Ngayong Pebrero 2026, sumabog ang galit ni Rod Jr. sa social media. Inakusahan niya ang produksyon ng maling trato, panunumpa sa set at pagpapahiya sa kaniya sa harap ng maraming tao. Bakit di mo ikwento kung ano naging trato niyo sa akin sa set na minumura? Pinahihiya ng mga direktor mo kahit maayos naman ang trabaho ko. Ngunit hindi na nahimik ang kabilang panig. Ayon sa mga showbiz insiders gaya ni OG Diaz, tinulungan si Rod Jr. hindi lang sa trabaho kundi pati sa puhunan para sa negosyo, ngunit hindi niya ito tinanggap. Yung 100,000, yung production staff, iniwan daw yung pera. 7 buwan na yung pera doon, hindi niya kinukuha. So wala pang business plan. Ano gagawin ng tao? Eh di susoli kay Coco yung pera. Ano nga iniisipin ni Coco? So hindi siya interesado. Ang showbiz report na ito ay nagpapakita ng dalawang panig, ang isang aktor na humihingi ng dignidad at ang isang industriyang nagsasabing, tinulungan ka na, ikaw pa ang galit. Totoo po, pinaamin ko po na inoperan ako ng trabaho at kabuhayan. Nakwento ko po sa inyo ang pagkakasabi sa akin na huwag mong asahan ang pagiging artista mo dahil hindi lahat may talento, gaya ko. Kamaniwalang may talent ka. Ngayon, ibabalik kita dito sa show na to pero hindi na bilang artista, bilang marshal, bantayan mo yung mga artista. Pero isang pagkakamali mo lang, meron lang akong marinig sa'yo na ikaw mayabang, madaldal, o kahit na isang pagkakamali lang, tangina, huwag na tayo mag-usap, tanggal ka. Nagulat po ako doon. Tapos sabi, kung kaya gusto mo magtinda ka ng baranaki o barbecue sa harap ng bahay, pero pag hindi mo napalago, huwag na tayo mag-usap kahit kailan. Makalipas po ilang araw, tinawagan po ako ng kanyang producer, laging kasama na babae. Tinatanong po ako kung bakit hindi ko daw po kunin yung perang iniwan. Totoo lang po, ang dahilan ko po na sinabi sa kanila ay hindi ko po pwedeng kunin at gamitin ang pera dahil hindi ko po masusunod yung kanyang kondisyon. Ano nga ba ang tunay na kwento ni Rod Navarro Jr.? Siya ba ay biktima ng malupit na sistema o biktima ng kaniyang sariling mga desisyon? Ang kaniyang buhay ay isang paalala na sa likod ng bawat sikat na apelyido ay isang tao na may sariling krus na pasan.
Ngayon, sa gitna ng sakit at kahirapan, ang hiling lamang ni Rod Jr. ay mapakinggan ang kaniyang bersyon ng katotohanan. Isang anak na naghahanap pa rin ng kaniyang sariling liwanag sa labas ng anino ng kaniyang ama. Sa huli, ang buhay ay parang pelikula. May bida, may kontrabida, at may mga karakter na nawawala sa eksena. Para kay Rod Navarro Jr., ang kaniyang true-to-life story ay hindi pa tapos. Ngunit sa mundong ito ng lights, camera, action, ang pinakamahirap na papel na gampanan ay ang pagbangon mula sa sariling pagkadapa.